you last 3,000 years. So everyone, can you please read the polytheism? Polytheism is the belief in many gods, each responsible for different aspects of life or nature. So based on what you have read, everyone can share what you have understand about polytheism. Yes, Jaymar? Ang polytheism daw ang sa belief of many gods na dili lang sila napag-usap-usap ang God pero dagan kayo ng Yes, very good, Jaymar. So let's give her a hand. So polytheism is a belief of the ancient Egypt last 3,000 years, which is dili lang sa ilahang ginasamba, like naakot sa nature, sa stone, sa sun, and even sa Nile River. So now, one of the goddess of the ancient Egypt is Ra. So everyone, can you please read? Ra. That's land. Again. Ra is the sun god and one of the most powerful deities in ancient Egypt. So kani si Ra, muna siya ang nag-represent sa sun, which is during the ancient Egypt last 3,000 years, siya ang murabaliw, siya ba ang pinaginasimba sa mga tao during that time, kay siya man ang murag siya gid ang god sa sun, which is kanang ginatuuhan sa mga tao masira ang naghatag og light sa kalibutan, and also siya ang naghatag og word sa life. And also we have there the Isis. So everyone, can you please read? Isis is the goddess of magic, motherhood, and protection. So kani naman si Isis, mo ni siya ang siya ang protect sa mga tao during that time, and also kanayahang tungkol mo na siya ang ka-symbol about the life, and also kanayahang wings mo na siya ang ka-symbol sa mo na yung ginagamit para ma-protektahan ang iyang family and also the people during that time. So ano kaya nga during the Egyptian ancient Egypt nga daghan man kayo sila ginasamba nga mga gods and goddesses. Why is it one man? What do you think? Manong ginakuan man gid nila ang mga goddesses nga ginasamba man gid nila? Usa kay ang purpose? Usa ka ang ilahang reason nga ginasamba nila? Everyone? Okay. So, during the ancient Egypt, the people of that place, they believe in gods and goddesses because during that time, nagtuo sila of afterlife, which is, kinahanglan nila mabuhi. Sa buhi pa sila, kinahanglan nila na mabuhi na ilang kinabuhat ng butang is kanang maayo sa ilang kawalingon, and also makaayo sa tanan. Dapat kanang nagaling sila yung mga sayop, dapat kanang gamay lang yun para makaproceed sila sa afterlife. So, kanin po si Pharaoh, he is sent as God on earth. The Pharaoh connected people to the divine, So, kanin naman ang mga Pharaoh, sila mga Pharaoh pag ginahatag na siya mga titles sa mga kings and queens during the ancient Egypt. So sila ang nag-serve as a link para sa link between the God and also the people. So also ang mga Pharaoh, sila po ang galit sa mga tao para mabuhi sila nga peaceful and naay harmony. And also dapat unity sa ilahang lugar. And also, kanit po ang Pharaoh, sila ang manage sa tanan, nagkakaritabos sa ilahang lugar. So now, ang mga, kaya nga, ang mga Pharaoh, sila nga
mahimong balance ang tanan. Di ba? Like, para kay kinahanglan yun nga, dapat may unity ang mga tao, dapat yun nga himo sila mga maayong mabutang, why is it kaya nga naman yun nga, kinahanglan mag-during that time na maghimo sila mga maayong butang. Do you have a yes, Jeremy? Gubuhat sila ng mga maayong mabutang namin para makaproceed sila sa afterlife. Yes, very good. So, wala din ang afterlife. So, everyone, can you please read? Afterlife. Afterlife is important to Egyptians because they believe life continues after death and they wanted to live forever. So, one ang reason why ang mga tao during the ancient Egypt, kinahanglan yun nila magbuhat ng mga right, kinahanglan nila magbuhat ng mga maayong nga butang, kinahanglan nila isamba ang ilang mga gods and goddesses o maayo. Kaya kani mo afterlife, gatuog yun sila nga pag mamatay ka diri nga kalibutan, there are still life after death. So, mo na ilahang gituuhan. So, do you think kaya kanang pag mamatay ka karon tapos kanang modritso na ba ka sa afterlife or naapay process? What do you think? May mga judgment ba? Yes, very good. So, after mo mamatay, dili ka ditso pag-proceed sa afterlife. Can you please read the judgment of the soul? Judgment of the soul is when the heart is weighed against the fetter of Ma'at. So, kariha ganina, muli ang feather ni Ma'at. Ang kanan is na scale. Dili nga side ang feather ni Ma'at o dili nga side ang imong heart. So, if ever man galing na mas bugat imong heart tapos galing ang feather, meaning dili ka makaproceed sa afterlife. Pero pag bugat pag galing imong heart tapos galing siya natin sa post, meaning makaproceed ka sa afterlife. So, what do you think will happen sa mga soul or sa mga heart na bugat? Like, dili makapasal sa afterlife. Tapos yun siya. Yes, Angeline? Mamatay siya forever. Yes, very good. So, another answer? Yes, Amor? Para saan sila nga? Yes, very good. So, everyone, can you please read the Amit? Amit was a demon who devoured unworthy souls. So, kani si Amit, mauni siya ang mukaon sa mga heart o mga soul sa mga buat nga heart. Kani siya ang mukaon if ever na ang inyong heart is bukat pa kaysa feeder. Muna, na ang mga tao during that time, kinahanglan din nila buhat o maayo nga buta. So now, can you please read the mummification? Mummification is the process of preserving the body after death. So, kani naman ang mummification, very important din kayo siya during the ancient Egypt because mapod ni siya ang isa sa rason nga no proceed ang mga tao sa afterlife. Kaya dapat yun na dili siya magtugta like kanang ilubong sa yuta, diba? Since sa pakaroon nga ang mga tao pag mamatay, ay ilubong siya sa yuta. So, during that time, dili na siya pwede kay believe na sila nga na ay afterlife, so dapat ang ilang kong body is ma-preserve. So now, usa kayo reason, usa kayo hinungdan sa tanan nga nung na-create man na ang kuan. Para ilahang ang ancient Egypt, ang ilang religion, ang ilang worldview. What do you think? Do you have any idea? So not? So, can you please read the creation of man? Creation of me. Egyptians believed Ra created the world from chaos and brought order. So, creation of myth, mao na siya ang story behind of all sa mga religion of sa worldview sa mga ancient Egypt. And during that time, they believed that Ra created the world from chaos and
sa wala pa sila, ilang world with grabe ka chaos, like grabe ka tubod, kanang wala unity, like bisan kanang dili same nila ang ginasamba, like dili sila same without an overview. And then pag-abot nila, sila na dayon ang nagbuhat sa mga order, siya ang naghatag ng mga order during sa ancient Egypt para na ay unity, para pod nasaman, para pod Wala chaos na. yes, o para pod ang pagpuyong sa mga tao is na ay harmony. Kaya ang harmony is very important sa mga tao during the ancient Egypt because ano gani? They believe after life. O kinahanglan po nila saman. Kaya po nila Kinahanglan po nila makaproceed sa makuhaan. afterlife para makapasar sa Judgment of the soul. okay. Do you have any questions or clarification, class? No, so far, man. Okay, now let's proceed. So everyone, can you please read? Ma'at, Ma'at is the goddess, goddess and the personification of truth, cosmic balance, and justice. Her ostrich feather represents truth. Di ba kanina nag-mention ko ka Maat? Ang feather ni Maat o ang iyong heart o ang timbang. Kaya nga naman, si Maat po represent as truth, cosmic balance, and also justice. Mo na during that time, kinahanglan din ninyo mag-saman. Mabuhat at maayo. Yes, very good. And also, kinahanglan din ninyo nga, ang mga tao during that time, magpuyo sila nga na ay harmony, unity, and saman. An order na. Yes, very good. So now, everyone can please read. Nature and and night. Most Egyptians reckon their fates on gods. So, ano kaya ang mga ancient Egyptian kay kuan man din sila, like ginasamba gid nila ang nature of night during that time. Ano kaya nga wala man na siya sa kanang sapa-sapa man na siya, ano bang importante man kay na siya nga kuan during that time. Yes, Joyce. Based sa akong kuan ma'am is ang nature and ang night kay ang night neighbor is dagan ito siya mga foods sa mga tao. So Yes. mo siguro ang ginawa nyo dito na gina sila ka wow sa mga foods. Yes, very good. Yes, J-Mark. Para sa mga kaya ganun gatuong sila nga kanilang narinig ng mga nasa-representation sa ilang gods na Yes, 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 very good. So, can you please give a hand to those who listen and answer? So, the nature and the Nile is served as the important area of the ancient Egypt. Kaya ang nature ng Godong Nile, nagtuugin sila na mga gods or goddesses, maugid niya gihatag sa ilaha. Kaya ang nature ng Nile, especially the Nile, muna siya ang naghatag sa mga tao mainom na tubig para sa farming, para muna siya ang ginagamit nila sa pag-trade, and also, dili maka-fishing pag sila diha, like ang Nile, mga hindi nag-serve as nga ilaha ang muna nag-serve sa ilaha panginabuhi during that time. That's why the nature and the Nile is very important that time. So, everyone can please read the cycle of life. Cycle of life. The cycle of life is the pattern of life, death, and rebirth. So, as I mentioned earlier, that the ancient Egyptian is they believe afterlife. So, muna during that time, nag-obvious na sa cycle of life. Kaya na naman, mabuhi sila, like, mamatay, mabuhi na po sa afterlife.
Raise your hand if you want to answer. Want to answer? Yes, Angeline? Warning one, yes. Kaya kung may mamatay na, pala na. Yes. So, another answer? Yes, J. Mark? One, kanang sis kaya ko nakaroon kay mga tao, gagawin sila of reincarnation. Yes, very good. Na-exist niya po siya karon kay di ba, if naka-observe mo sa laing lugar or naka-observe mo sa laing religion, gabilit yun dahil sa lahi-lahi nga pagto, like gaangkop sila sa mga bato, sa mga kahoy, may ingala bitaw. So that's why, kanina mga worldview is ga-exist niya po siya karon. So now, since that we already discussed about the polytheism, the gods and goddesses, the afterlife, the mummification, the cycle of life. So, para sa inyo, kinsa man gyud ang gadala sa tanan, like siya ang gadala sa balance, sa harmony, like siya ang garo sa mga tao. So, kinsa man ang dapat kaya during the ancient Egypt. So, what do you think? Yes? I believe ma'am si Maat si Maat because siya ang create of balancing sa isa ka community and siya po ang symbol of justice. Yes, so thank you, Jerby. So, sakto gyapon man siya. But during the ancient Egypt, ang rule yun sa mga tao, like, siya yun ang gadala sa balance of harmony during that time is si Ra yun. Kaya si Ra, dili lang siya God sa sun, but also, di ba, like what we have discussed sa creation of Mate, na siya ang brought of order sa chaos na world during that time. So that's why si Ra ang kadalagi sa balance during that time. So do you have any questions or clarification, class? None so far, ma'am.